Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 4 PM edition. AFP, solid ang suporta kay PBBM. Nangako ang Armed Forces of the Philippines na nananatiling buo at matibay ang suporta nito sa Constitution at Chain of Command, kasunod ng panawagan ng pagpapatalsik laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ni spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla sa DZRH Stories, na ang AFP ay nakatuon sa pagpapanatili ng kapayapaan sa bansa at remaining impartial. Ito ay bilang reaksyon sa panawagan ng mga sundalo na i-withdraw ang kanilang suporta kay Marcos, na siya ring AFP Commander-in-Chief bunsod ng lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Narito ang bahagi ng kanyang panayam noong Linggo, June 2. Sir, ito nag-start na rin ito, sir, no? Start mula nung January, sir, as we had our command conference. The President already gave the Armed Forces of the Philippines the tall order that the Filipinos will not yield and we will not surrender even a square inch of land, even a millimeter, ang sabi nga, sir. So from then on, sir, nakapaghanda na po tayo, sir, ng contingency plans in place nga po in any eventuality. So we have the comprehensive, comprehensive archipelagic concept. Yes. Yan, sir, kasama po yan dun sa mga paghahanda natin. And of course, andyan din po ang ating modernization program. Narito naman ang 5 pangunahing balita ngayong Martes, June 11. Porac Pampanga Mayor Jaime Capil, hindi ako protector ng Pogo. Expelled Congressman Arnie Tevez, hindi ulit inaresto sa Timor-Leste, in custody lang. Mga nanuntok na miyembro ng Manibela kay DZRH reporter Val Gonzales, tukoy na ng LTFRB. Barangay official na binawasan ang 10,000 pesos na ayuda sa buntis na benepisyaryo ng DSWD, pinakakasuhan. At, no cellphones, pagbabawal sa paggamit ng gadget sa mga paaralan, isinusulong. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 4 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 5 PM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.